Ito yung kinain namin kanina. Init. Naligo muna ako. Tsaka nagwalis-walis mo sa likod. Hindi ako guys naligo. Ay naku, hindi ko kaya ang tagal-linis sa labas. Doon lagi ako sa kwarto. Pag ako naligo, kahit paano nakakatagal ako ng init sa labas. Ang grabing init ngayon. Mas malakas pa ang boses ko sa aking hinugasan. Ay ang aking ano ngayon hugasin. Tsaka mga gawain bahay ko guys, napakadami kong gagawin. Mga ano ako yung magkasalit na ng yung halos mahigit isang buwan. Mahigit isang buwan nga. Na talagang tamlay talaga ko gumawa. Sabi ko, hindi ko malaman kung bakit. Sabi ko, ibang-iba ako ngayon. May iba sa aking katawan ngayon. Sa pakiramdam ko, may iba. Siguro, dinamdam ko ito mga umabot na ng 2 buwan. Na dati hindi ko lang pinapansin nung una. Kakala ko, ano lang, yung stress lang. Tsaka yung pagod din. Ang pinaka-ano kasi guys, yung nakakapagkasakit sa isang tao, pangunahin yung kung masaya ka baga o ano, yung lagi kang stress na wala kang magawa, na lumipat na ibang lugar. Ang hirap lang ano, na wala kang magawa talaga. Kaya matitiis ka na lang. Kasi yung ako nagpa-laboratory ako, gawa nga ng yun, sabi ng doktor, binigyan ako ng ano para maipatest sa ano. Ano na ako, tawag din yung blood chem, in-ultrasound na rin ang aking tiyan. ECG. Okay naman yung lahat ang result. Pero sa tulong guys, ngayon di pa ko totally, kasi yung mga ano naman, nung pina-check okay naman, siyempre wala nang bibigay sa akin ng gamot para maging okay ang pakiramdam ko. Okay naman daw. Pero sa totoo lang hanggang ngayon, mayroon pa rin akong hindi magandang nararamdaman. Kasi kilala natin guys ang sarili natin kung normal ba ang ating pakiramdam o hindi. Yung bang alam natin na may naiiba, may nabago. Kaya medyo nag-ano ako nung nakakaraan. Napabayaan ko sa bahay. Hindi ako masyado nakakapag-iimis dati-dati. Nami-maintain ko yung araw-araw na paglilinis ng bahay. Kung ako'y nagkasakit, hindi ako masyado nakakagawa. Gumawa man ng kunti-kunti lang, kunting linis lang. Hindi talaga totally na talagang papawisan talaga ako sa ano, pagkakalika ng mga yung mga sulok-sulok yan. Labahin. Kaya naglaylo talaga ako nung mga karangan, mga paggawa. Laylo ako sa mga paggawa, mga gawain bahay. Kaya ngayon pala ako nag-ano. Yung aking ano doon, vlog doon sa Puerto Calamba, ano? Pinanood ko, kitang-kita mo talaga sa mukha ko na mayroon talaga akong sakit. Lamdam ng aking mata na pinipilit ko lang. Kaya ito yung pakulang. Hindi pa tayo sa kabila. Grabe ang ang init. Ano tayo ng pakwan? Tayo ng pakwan. Ayoko magbukas ng ilaw kasi pagka nagbukas ako ng ilaw, lalong mainit ang mainit sa tuktok.
Going to, do you like the things that life is showing? Where are you going to? Do you know? Tayo ng kumuha ilaw na. Kasi kapag ka sarado ang ilaw ay ano, kita nyo, kita. Kaya ka na? Nakaubad ka, magano ka, gamit ka. Yun, ang ganda. Ito guys, ang ganda oh. Hindi kasi, ano lang, hindi para maliwanag. Yung reflection lang naman. Sarap ng ano, sarap ng pakwan. Para hindi, ano, ating video. I-adjust natin. Oops. Oops, yun. Adjust. Mamaya ka na. Kasi pagka-rice na talaga na, magra-rice ka ngayon, napakainit. Ay, naku. Kaya ito na lang, kainit. Minsan guys, kapag kayong tanghalian, kung ano-ano lang pinakain ko. Sabi ko nga kung may gulay lang na ano, na mabibiling ano dyan. Minsan kasi nauubusan kami ng mga gulay-gulay. Pero kung may dadaan dito ngayon titinda, gusto ko bumili. Kasi pagka minsan mas maganda kainin ng gulay. Iba-ibang klase ng gulay. Tapos konting kamote lang, okay na. Gulay. Okay, partneran mo ng isda. Isa naman kung mayroon pang adobo. Kaysa huwag na muna mag-rice. Kasi mainit ang panahon ngayon guys. Kaya medyo ano muna tayo sa rice. Lalo katulad natin medyo may edad na diyan. Kailangan huwag tayo lagi na lang always ano lang rice. Medyo absent tayo sa rice minsan. Pag yung kumplituhin natin maghapon, umaga, tanghali, hapon, laging may rice. Tayo kasi guys, nagkakaedad na tayo. Huwag na tayo magdidepende lagi sa rice. Kailangan may kainin tayo na kumaaring mga kulay lang. Tapos isang konting kamote, kung mawawalang kamote. Okay na kaya ito? Ano ko na lahat? Ano ko na nga? Ano ko na, slice ko na lahat. Para lumamig ang pakiramdam. Kasi ito yan mahilig. Bumili ito ng halo-halo para lang malamigan. Hindi naman pwedeng lagi na lang halo-halo kasi may sugar yun. Mas maganda na yung ito natural. Kaya nga may sabi na, huwag niyo pakainin yung bata ng chocolate. Sabi ko yan, huwag yan, matamis yan. Hindi naman, huwag naman yung ganun, kawawa naman ang bata. Hindi naman sa lahat ng oras, ang bata ang bata, naiiwan na yung pagkabata tayo kasi bukas makalawa, may edad na. Hindi naranasan ng bata yung kumain man lang ng candy, ng lollipop. Ayoko sa mga magulang na gano'n, hindi ko naman lahat
Pero para sa akin lang yun. Ayoko nang gano'n na ang bata babawalan ng mag-candy. Kasi masisira ang teeth. Toothbrushan mo na lang. Toothbrushan na lang yung bata. Kasi hayaan niyang maranasan niya yung mga kain ng candy, chocolates, kung siya'y bata pa. Kasi hindi na, pagdating na matanda, nagbabago na tayo ng mga ano eh. Yung mga kakainin na mga ano sa atin. Pagka kasi matanda na, mag-iingat na rin sa pagkain. Ay, ayoko niya kasi baka magka-diabetes ako. Ay, masyadong matamis yan, ayoko niyan. At least hindi niya naranasan nung katapang, hindi niya naranasan yung kumain ng candy o chocolate na maliit pa. Kaya ako ko pagka, minsan gusto ko pakainin ng candy o matamis baga na gusto ko rin yung bata pa ako. Kasi bibigay ko sa apo ko. Sabi niya, huwag niyo mama kasi matamis yan eh. Baka mga mabagal lalamunan. Hindi naman para mamaga agad-agad yan eh. Kasi pagkakain naman eh, turuan ng bata na after kumain ng candy, yung matatamis, toothbrush siya, ituro sa bata. Kasi kailan pa kakain ng candy yan kapag matanda na? Kapag yung siya, ano na, ang kanyang ngipin at palit na. Iba na kasi pag matanda na, iba na ang lifestyle. Kaya minsan guys, ang apo ko kapag kasama ko, mayroon ng candy. Masarap na candy. Inibigay ko talaga sa kanya. Natutuwa siya, tuwan-tuwa din ako. Kasi alam ko na ang ano na, hindi sa lahat ng oras, yung batang yan ay okay kumain ng candy. Tsaka maranasan yung maging bata. Ma-enjoy naman lang nakakain ng candy. Nakakain ng chocolate. Kain tayo guys ng pakwan. Ang sarap. Ano siya. Magandang pagkapakwan niya. Makatas na siya. Tsaka hindi siya ganun katamis. Hindi ganun katamis Mapula-mapula yun, matamis. Hindi man mapula-mapula eh. Hindi ko na hiniwa-hiwa. Kasi na lang. Pero kumain lang pakuang kapag ganito napakainit. Pandesal pa. Ito ang aming tanghalian. Ang aming lunch. Hindi ka, upo ka dito kasi nakatalikod ka oh. Kaya naman sa ating viewers. Kaya naman sa ating viewers oh. Ayan oh. Masarap.
sa kamote yung nilalaga lang. O kaya in-steam lang. Parang lagi steam pareho lang. Kaya nga lang, ang kaiba sa steam yan, hindi babad sa tubig. Ano kaya ang lasa ng kamote at saka yung pakwan? Tingnan natin. Masarap pala. Isang matubig, isang tuyo. Oo nga. Maganda palang combination yung kamote at saka pakwan. Wala ka palang ano dyan? Baka huwag kang gamitin. Bakit dyan lang ang gamit mo? Hindi ko napansin. Hindi lang sa bahay. Walang ano kami sa labas. Dami kong gagawin sa bahay. Dami hindi linisin. Ay, mamaya ano, kakilabas mo yung ano, yung hagdan. Kasi, kukunin ko yung ano, papaya. May hinog na dun sa papaya. May hinog na. Dalawa yata yung tatlo. At talagang yelo na talaga siya. Baka malaglag, sayang naman. Hindi na ano, hagdan ng kawayan. Ha? Hindi na hagdan ng kawayan. Ayun, nahagdan ng kabayan. Mahaba yun eh. Wag mo nang gamitin yun. Kasi, naku po, ilang ano na ba yung dekada na yung hagdan na yun? Eh, tagasa pa naman yun. Imagine mo ilang dekada na ba yun? Tagasa pa naman yun. Hindi lang siguro 20 years yun, hindi. Kasi naano rin yan, nakapok din yan. Baka mamaya kung nasa ilang ano ka na eh, ilang ano ka na, baitang, ano tawag doon? Eh, biglang mabali. Matagal na kasi guys yung hagdan na ginagamit namin ng araw. Kawayan pa siya. Kawayan. Matagal na yun. Hindi na dapat ang ginagamit yung sabi ko sa kanya, wag ka nang wag mo na iyan ang sarili mo na gamitin pa yan. Kasi delikado yan. Matibay yan sa labas kasi yung pinakaano niya eh, pinakabalat ng kawayan kasi guys eh, talagang maganda pa, pero hindi natin alam ang loob eh ano na pala, kumbaga magapok na. Kaya hindi na akong titiwala na ipagamit sa kanya yung kawayang hagdan. Kaya ang ginagamit ko guys kapag nag-ano ako, nakuha ng papaya namin dyan sa likod, yung hagdan na bakal. Kasi talagang sigurado na matibay yun. Maliban na lang na mag-slide ka doon, mag-slide yung hagdan.
kainin, walang rice. Ganda yung malunggay pandesal. Kung ano lang ating kainin. Kaya ako guys, pag hindi ako nakain ng rice, nakain ako ng kung ano-ano. Hindi yung kakain ng isang ng kakain pandesal, napakarami, hindi ganun. Isa, yung mga ganito, kamote, ganyan. Okay na sa akin yan. Minsan naman gusto ko gulay lang at saka isda. Tapos may isang kamote o kaya saging na nilaga. Gusto ko yung ganun. Lalo yung ano. Ha? Lalo yung pakapagpunto ng papaya. Ako nga akyat. Pakala. Kasi ano mas magaan ako sa'yo. Kami kumakain pa, gumagalaw na. Tapusin ko na kaming pandesal. Puntahan ko nga. Baka umakit na sa hagdan. Kasi masyado siya mabigat Kaya tayo sa likod guys, aakitin natin yung papaya. Ay yung papaya na yun, kita nyo gadyan. Yun na yun. Ayusin ko muna ang camera. Ang laglag. Tingnan natin kung kaya kuhanin yung bunga. Kaya ko na hagdan. Sana malaglag. Sana malaglag. Gagalaw. Kaya ko kaya pang gagataas. Hawakan mo nga. Hawakan mo. Sasambot ako, awak pa. Sangkot mo. Sasambot, hindi ko malaglag. Hindi naman isupit. Kaya gusto pa. Ilagay ito. Sana. Tama. Ito ba? Meron pa, bahatlo. Bunga tayo ng hilaw. Nga. Ha? Ano yung ilaw? Bawa pa ako ha. Wala na muna ako. Pagtanong ng panibagong tayo dyan. Malaki na dyan ang isa. Wala na muna ako. Halo pa mo, ilagay sa ano? Ilagay sa rap, ganyan. Gawin. Ayun. Nakuha din. Nakuha din yung papaya. Tayo sa kusina. Nakuha ko rin yung yung papaya. Yan muna itong ginamit ko sa bukasan ko muna. Kala ko kanina hindi ko maabot yung bunga ng papaya. Hanggang guys. Ang ganda Hinog na talaga siya. May na nga mayroong sa likod ka Kailangan tabasin kasi may konting
Yung kinagatan ng kinukuha ng ibon. Nakakatuwa pagka yung may sarili kang tanim tapos ganito. Ganda oh. May sarili kang tanim, pipitas ka na lang. Isang puno lang naman yan guys na papaya namin dyan. Kaya nga lang sipag mamunga niyan. Ang sarap pa ng ano, yung matamis yung kanyang ano, pero dyan hindi masyadong yellow. Hindi yellow to, dyan medyo green pa oh. Kailangan gasa mabuti. Akala ko nga, kinain na ng ibon. Kasi ang dami ko narinig ng ibon diyan. Gawa nga nung avocado dyan. At yung nakakaraan, sabi ko 7 years papaya, hindi. Ano yung 7 years old na ano, na avocado, hindi papaya. Ito, talagang hinog na talaga siya. Ito ang unang nakita ko na ang ganda tingnan, oh. Yellow. Ganda eh. Oh. Yan. Meron na agad bunga ng ano. Yan guys, oh. Tingnan ko na muna yun. Ang aming kinakain doon, iniwanan sa besa. Balikan ko nga tayo ko na. Saka mga pinagano ng pakwan. Labas ko na nga ito. Doon ko na nga tabi itong mga papaya. Ayos dyan. Tayo paalis yata. Paalis ka ngayon? Uulang hindi. Itong tira. May natira pa. Daming linisin sa ref. Ang daming iimisin sa ref din. Sa ibang araw, aking haliputin yung ref at malinis ng ano. Marahil nagtataka kayo guys kasi sana dumadaing ako ng ang init ng panahon pero naka long sleeve ako. Kasi mas ano guys, mas gusto ko ako mainit, gusto ko yung mahabang manggas. Kasi ang aming bahay walang kesa malinis sa labas, yung lang loob ang meron. Yung
init ay maano sa balat. Masakit sa balat. Ngayon, pag ako yung naka-long sleeve, hindi masyado gano'n ang ano. Mas ano ako, mas malamig ang pakiramdam ko. Minsan na nakakita ko dun sa aming kasama. Yung kapitbahay namin, pumunta kami ng Walter. Gumamit siya ng ano, yung bagang manggas ba na sinusuot lang, mahabang, pag naka-t-shirt ka, pwede mong lagyan ng gano'n, di para ka na rin naka mahabang manggas. Sabi ko, oo nga, tama nga, makabili nga ng gano'n. Pagka ganitong tag-init ang panahon, pwede yung kahit t-shirt lang. Pag mainit, pag nasa bahay ako guys, gusto ko yung ano, yung mga t-shirt na puti na, may mga, yung mga luma na, yun ang gusto ko suotin. Mas parang mas fresco ang pakiramdam mo. Ay, nasa bakit. Nandito ba? Pala sa sabon. Siguro kaya ka nagkasipon, wala nga nang lagi ka naghahalo-halo. Hindi, kung yung malamig. Halo-halo hindi. Hindi ako sinisipon, hindi ako, ilalamula ko, nababad sa lamig. Ayo, kaya pala. Ganun nga. Kaya ako hindi pa halo-halo. Ay, halo-halo naman eh, ganun din. Nakakatipid ka nga sa yelo. Ito, o siya na nga po. Yun na nga. Hanggang dito na lang muna ulit ang ating vlog. At nakapag-update ako. Okay. Bye. Bye. Magandang hapon.